Hi everyone! Again, my name is Migs Flores. Tutulungan ka to make your dreams a reality, to translate what seems impossible to be possible. Especially kung isa kang business owner, freelancer, or aspiring seller, tapusin mo tong video na to kasi baka ito na ang kulang sa digital business mo. Alam mo, hindi na sapat ngayon na basta may product ka lang. Don't get me wrong, mahalaga pa rin naman talaga ang produkto mo. Quality is still key. Pero real talk lang, ang daming magagandang produkto pero hindi pa rin bumebenta. Ang tanong dyan is bakit? Kaya naman, hindi na lamang produkto ang laban ngayon. Tatlong bagay ang kailangan mo para umasenso ang digital business mo. Tinatawag ko silang 3 C's. This is the 3 C's of making your digital business work. And this is the 3 C's para ikaw ay maging isang asensadong digital negosyante. Isa-isahin na natin ito ngayon. Number 1, first C, creatives. Bakit importante ang creatives? Simple lang. Digital business tayo. Ibig sabihin, wala kang physical na tindahan. Hindi mo mahihila ang tao papunta sa stall mo. Ang unang lalaban para sa'yo, visuals mo. Paano mo ipinakikilala ang produkto mo? Paano yung una nilang tingin sa post mo? Yung una mong image, malinaw ba? May ilaw ba? Mukhang pinicturan ba sa ilalim ng kama o pang billboard ang dating nito? Kung ang produkto mo ay mukhang 2011 na selfie na may filter pang sepia, ewan ko na lang kung may magtitiwala sa'yo. Kahit gaano kaganda ang produkto mo, kung hindi nila ito makitang kaaya-aya online, they will not buy it. Ito ang mindset. You're not just selling a product, you're selling a visual experience. Kaya kailangan ang creatives mo, winning. Ang tawag ko dyan, have a winning creatives. Dapat ma-feel ng customer na professional ka, legit ka, at worth it bilhin yung binibenta mo. Ngayon, hindi mo naman kailangan gumastos ng libo-libo agad para sa isang photoshoot or video shoot. Hindi naman kailangan TV network level ang iyong production. Pero, pwede mo nang gamitin ngayon kung anong meron ka. May phone ka ba ngayon? Meron ka bang natural lighting? Alam mo ba yung tinatawag na golden hour pagdating sa ilaw? Pwede na yan. Gamitin mo ang Canva, ang CapCut, ang InShot. Meron ng mga tools at AI ngayon para makatulong sa'yo pagdating sa iyong video scripting. Alamin mo paano gumawa ng scroll stopping posts. Mag-aral online. Meron namang mga free content on YouTube, on Facebook, or on TikTok. Or kung meron kang excess budget, meron ng available content creation courses in the Philippines from real practitioners or from people who are actually doing the work. Meron tayong dalawang kaibigan, si Boss RDR and si Real Talk Darbs. Pareho silang nag-o-offer ng courses on creating scroll-stopping videos. Inquire ka na lang sa kanila. This is not an endorsement post, no? Wala silang hiningi sa atin. Pero dahil kaibigan natin sila, masasabi ko namang reliable naman din talaga silang dalawa. Kasi sa totoo lang, online, wala kang 10 seconds para makuha ang atensyon ng tao. Minsan nga, 2 seconds lang to 4 seconds. Kaya yung first frame ng ads mo or first frame ng video mo, dapat may impact na agad. Alam mo, pwede namang simple lang. Pakita mo paano ginagamit ang product mo. Do a demonstration. Magpakita ka ng reaksyon ng customer. Unboxing. Lahat ng yan, may hatak. Create a testimonial. Mas maganda. Real people, real result. Mabenta pa rin ang strategy na iyan. Huwag kang matakot gumawa ng creative content. Hindi mo kailangan maging artista, pero kailangan ikaw ang unang testimonial ng produkto mo. Mahirap magbenta ng pampaputi kung hindi ka maputi. Mahirap magbenta ng pampahaba ng buhok kung wala ka ng buhok. Real talk lang. Mahirap magbenta ng isang bagay na ikaw mismo ay hindi testimonial nito. Kailangan mo lang maging totoo at kailangan malinaw
ang creatives mo. Number 2 is conversion. Ito na ang second C. Sabihin na nating napansin ka na. Nag-scroll na sila. Nag-like pa nga. Pero ang tanong, magkano po? Pero, masasagot mo ba ito ng tama? Understanding what their wants, what their needs, what their objectives, what their goals, and what their hesitations are. Ang tawag dito, conversion. Ang goal ng creatives ay pansinin ka. Pero ang conversion, paano mo sila mapapabili? Hindi ka pwedeng umasa lamang sa PM is the key. Laos na yan, besh. Kailangan may sistema. Kailangan may strategy. And I'm gonna tell you this as the chief consultant and chief strategist of various multi-million companies. Kung may landing page ka, dapat maganda at malinaw ang layout. Hindi yung pag-click nila sa ads mo, mapupunta ka sa isang page na parang gubat. No? Walang direksyon, walang call to action, madumi, hindi malinaw. Ay nako, babalik sila sa scrolling at hindi sila bibili ng product mo. Gamitin mo yung tinatawag na CTA or call to action. It could be as simple as, order now, click here to buy, o kaya naman, send us a message. Walang paligoy-ligoy, kung gusto mo silang bumili, sabihin mo. Kung chat-based naman ang benta mo, di ba syempre ang call to action mo, messenger. Chat now, inquire now, pwedeng sa messenger, sa Instagram, dapat mabilis ang response time mo. Napaka-importante nito. Kapag ang response time mo mabagal, they will go to another shop who might be offering the same product or service as you are offering. Sayang. Inquiry na, benta na, naglaho pa kasi mabagal ang response time. Kung pwede, gumamit ka ng autoresponder pero kailangan again, may strategies. It could be as simple as, "Hi, thank you for your interest. This product is only 499 pesos and we're offering free shipping nationwide today. Would you like to place your order now?" Ganon. Straight to the point. Friendly. Hindi overwhelming. Pero may kasama pa ring urgency. Hindi ko sinasabing yan lang ang paraan. Pero maging creative ka. Ang importante, you need to understand that conversion is about trust. Dapat naka-ready ang reviews mo. Dapat meron kang naka-ready proof. Dapat may feedback. Ipakita mong totoo ang produkto mo, legit ang business mo. Ako naniniwala pa rin, integrity and honesty is still key. Huwag kang gumaya sa iba na nanloloko o nambubudol. Siguraduhin mong totoo at legitimate ang products at services mo. Bonus tip ko sa'yo ito ha. Bonus tip. Pag may nagtanong, huwag mong i-hard sell agad. It could be, start asking questions first. Para saan nyo po ba siya balak gamitin? Then, i-relate mo yung sagot nila sa produkto mo. Ang tawag dyan, consultative selling. Mas may chance, ito I'm telling you, higher chances for them to buy. Now, third and last C. Take note mo ito. Capital. Ito na, real talk na talaga. Kahit anong ganda ng product mo, kahit gaano kagaling gumawa ng creatives at kahit gaano kaayos ang conversion, paminsan kailangan pa rin talaga ng kapital para mapaikot ang pera sa negosyo mo. Kasi kung walang kapital, mauubusan ka rin. I know you can start from zero. You can start with selling, you can start with becoming an affiliate, but here's the truth. From the income or profit or earnings na makukuha mo dyan, huwag mo munang withdrawin agad. Huwag ka munang magpakaluho agad. Paikutin mo muna ang negosyo mo. Ang tawag dyan, capital. Unang-una, kailangan alam mo ang numbers ng negosyo mo. Alam mo dapat kung magkano ang puhunan sa kada item. Kailangan alam mo rin kung magkano at ilang percent ang ginagastos mo sa ads. Magkano ang cost ng packaging, delivery, at platform fees. Kung hindi mo pa yan alam, eto, assignment ko yan sa'yo after you watch this video. Dapat may sistema ka sa pag-manage ng pera. Ito, kailangan best friend mo
ang calculator at spreadsheet. Google Sheet, Excel, kung ano man yan, pero kailangan meron ka yan. Kahit notebook lang, basta alam mo kung saan napupunta ang bawat piso. Set a budget. For example, kung 5,000 lang ang kaya mo this month, hatiin mo. 2,000 sa inventory mo or stocks, 2,000 sa ads, 1,000 sa packaging and emergency buffer. Tandaan, ang kapital ay hindi lamang puhunan. Dito mo rin kinukuha ang pang-scale mo. Pag kumita ka, huwag mo agad gastusin sa food trip or gadget. Ibalik mo sa negosyo. Buy more stocks. Try new ad creatives. Expand your reach. Hindi pwedeng withdraw lang ng withdraw muna. Huwag mo nang ganon. Ito ang suggested cycle ng growth or kita. Meron kang income, yan ang iyong kita, and then reinvest, and then makakuha ka ng mas malaking kita, at magkakaroon ka ng mas malaking kapital that you can reinvest until you can reach what I would consider as your excess point. Kapag nagkaroon ka na ng tinatawag na excess point, then doon, sige, kumubra ka na, mag-withdraw ka na, buy into your lifestyle. Pero, ang gagamitin mong pera lamang sa iyong lifestyle or kubra or withdrawal, yung excess point, yung excess. Wag yung pang reinvestment, wag yung pang malaking kapital. Wag mo ring ikahiya kung maliit lang ang kapital mo ngayon. Ang mahalaga, pinaiikot mo siya. Hindi mo siya tinutulog sa bangko. Hindi mo siya ini-stock sa unsold inventory. Kailangan maging strategic. Hindi pwedeng bara-bara. Kasi pag bara-bara ang galaw mo, nagsasayang ka lang ng sipag. Nagsasayang ka lang ng tiyaga. Tandaan, ang tiyaga na walang talino, useless. Gusto mong kumita ng 1 milyon? Hindi pwedeng sipag at tiyaga lang yan. Ginagamitan yan ng talino at strategiya or strategy. So, again, balik tayo. 3 C's para umasenso ang digital business mo. Creatives plus conversion plus capital equals e-commerce success. Or, digital negosyante success. At kung isa dito ay kulang, I'm gonna be honest with you, medyo bitin. Pero, kung maayos mo silang i-align, boom, aasenso ka diyan. Start simple, progress daily. Huwag mong madaliin. Ay, mas lalong huwag kang tamarin. Walang lugar or walang place ang tamad sa success. Again, hindi sapat na maganda lang ang product mo. Dapat marunong ka rin magbenta. Dapat marunong ka rin mag-market. At higit sa lahat, marunong kang mag-manage. Ngayon, kung marami kang nakuhang value at marami kang natutunan, type mo naman sa comment section, game ako. Because maybe, the next time, kung ano yung gusto mong topic natin, yun ang pag-uusapan natin. This is Migs Flores once again. Kita-kita sa next video, and I would always say, I'm here to inspire possibilities to make your dreams happen.